Paano nga ba natin patagalin ang buhay ng ating charge controller na ganitong klase? Itong maliit na 30 amperes, mayroong 20 amperes, mayroong 40 amperes, at mayroon din itong hanggang 50 pala to, hanggang 50 amperes. Paano nga ba natin maiwasan yung yung voltage niya, voltage reading niya ay nagbabago-bago kasi sa sobrang init? So ito ang gagawin natin. Una, tatanggalin natin itong mga to, tornilyo. Tanggalan natin ang kanyang mga tornilyo. Ayan, ito na. Ayan. So titignan natin, lagyan mo lang ng tatandaan mo kung saan yung taas at baba. So sa part natin yan, lagyan ko ng arrow maliit. Kita, yan, yung arrow na yan maliit, para pag binalik ko alam ko kung saan nakapwesto. Ayan. So ang ating mga MOSFET ay ito. Ayan, dito lang nakakabit. Meron siyang nakalapat nga ba ito? Parang hindi nakalapat, pero try ko nakalapat naman kasi may bakat eh. Ayan, ayan. Ang gagawin na natin, hahanap tayo ng kasukat na aluminum, or sapian natin to ng aluminum, o gagawin natin lalagyan natin siya ng heatsink. Pero kung may makuha tayong aluminum na kasukat nito, yun ang ilalagay natin dito para magkaroon siya ng heatsink. Yun yung aluminum ang mag-absorb ng init kesa sa ganito na maliit lang na plate. Kaya aluminum ang ilalagay natin. So maghahanap muna tayo ng aluminum. Okay? Okay, yun mga bro, dito tayo sa mga mga profile. Yan, dami natin pamimilian. Maghahanap tayo rito na pwede natin gawing heatsink. Sasapi natin dito or papalitan natin to. Pwedeng ganito. Ayan, makapal-kapal din to. Pero mas maganda yung mas makapal na ito. Ito. Ayan. Ito. Maganda to kasi may curve. May curve siya. Pwede natin itong isapi sa gitna mismo. Tarik ko lang yung camera. Pwede natin ilagay sa gitna mismo. Ayan, diba? Tutornilyo lang natin magkabila ang side, pwede na, diba? Meron na tayong heatsink para dito. Tingin pa tayo ng iba. Makapal-kapal. Ito. Maganda rin itong isang to. Tabi. Ito siya, dalawa ito. Ayan. Ganda yan. Ito, pwede rin nating isapi ito ng pagganito rin. Ayan, sa gitna lang din siya nakalagay. At ito tornilyo natin siya sa loob. Diba? Saan tayo mas prepare? Ito sa mas malaki, mas malapad. Siyempre mas mabigat. The more na mas ang weight, the more na mas maganda ang heat absorption to. Diba? Unlike dun sa isa na square lang. Kasi pag square naman, pag ito ang gagamitin natin isa, mas malapad naman to. Diba? Compare dito, malapad to, mas madali nating itornilyo. Sa loob din tayo magtutornilyo, both side, para yung hindi natin makocover yung mga butas ng ating tornilyo dun sa solar charge controller natin. So ito na lang, kasi makapal naman yung loob, sakto sa gitna siya mapupunta. Ito na lang gamitin natin. Okay? Magpuputol tayo nito na siguro mga 2 piraso lang. Okay, putol muna tayo saglit. Ayan mga bro, naputol na natin at ito siya. Ayan, lalapat lang natin dyan at itutornilyo natin sa
galing sa loob. Galing sa loob siya para mag-hold, kasi ito naman kung titignan natin dito, hindi naman naabutin yung gilid, kaya sa dalawang gilid tayo maglalagay ng tornilyo. Ayan, ayan, kung titignan natin, kaya pwede tayo maglagay dito dalawang gilid, diba? Ano lang gagawin natin, tornilyo lang natin siya sa kabilang side. Balik ako pag natornilyo ko na. Yun yes na siya. Ayan na, kinalabasan. Yung panoorin mo yung open mo yung yan. Maganda yun. Hindi mo nakakatakot mo siya. Yan, kinalabasan ng ating gawa. Hindi mo nakakatakot mo siya yun. Diba? At least kahit pa paano maiwasan na yung error ng charge controller na nagbabago-bago ang reading. Meron akong video na dati pa, last year, at kulay blue naman yung pinagamitan ko. Nilagyan ko ng heatsink din ng CPU na luma. Yung heatsink lang, walang blower, pero hindi na siya nag-error. At more than 2 years ko nang gamit yun. Kaya ito, yung bubuhay natin dito sa Kuwait para kahit papano ay meron tayong pag burn out dito, meron tayong pag-charge ng ating mga cellphone pag lobat ng mga power bank. At the same time, maturuan din natin yung mga kasama natin dito. Diba? Nice na. Yan lang. Diba? Share screen.